الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتضى بأثره إلى يوم الدين. Last time, natalakay natin patungkol sa katangian ng isang daiya o pangkalahatang katangian na nararapat taglay ng isang Muslim ay ang pagtataglay ng sabar. Natalakay natin ang kainaman ng sabar, uri ng sabar na pinapahiwatig sa Islam, at ang mga dalil at talata mula sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy patungkol dito. Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa as-sidq, yung tinatawag na katapatan. Anong ibig sabihin nito, ang halaga nito, at ang epekto nito sa buhay ng isang daiya o ang isang Muslim. Ang pagtataglay ng katangiang pagiging matapat ay isa sa mga kaaya-ayang katangian. Pagiging matapat sa salita, sa katuwiran, sa pangako, sa usapan ay isa sa mga pambihirang katangian na dapat taglayin ng isang Muslim. Pangkalahatan, lalo na kung ikaw ay nasa larangan ng da'wah. Ang isang tao nasa larangan ng da'wah, aasahan natin sa kanya na siya ay merong isang salita. Ibig sabihin, tapat siya sa kanyang sinasabi, mapagkakatiwalaan siya sa mga binibitiwan niyang salita. Kasi nga nasa katayuan siya na nag-aanyaya siya sa mga tao sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga katangiang kahali-halina na dapat niyang taglayin ay yung pagiging matapat. Pagiging matapat. Kasi ang usapan natin ay usapan na patungkol sa daan sa kaligtasan ng kaluluwa, pamantayan ng buhay ng tao na dapat niyang sundin kapag siya ay nabubuhay sa mundong ibabaw upang ang kanyang mga gawa ay malinya sa mga pinakinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging matapat, nangangahulugan nito ay pagsang-ayon ng salita sa gawa ng taong nagsasalita nito. Ito yung ibig sabihin ng pagiging matapat. Pagsang-ayon ng salita sa gawa ng taong nagsasalita nito. At ito ay napakahalaga bilang isang Muslim na malaman natin ang halaga ng pinag-uusapan nating katangian, ang pagiging matapat. Hindi may pagkakaila na pagiging matapat ay merong katayuang matayog sa reliyong Islam at ang tataglay nito ay nagkakamit ng maraming gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga kainaman na natataglay ng pagiging matapat ay ang pagtataglay nito ay kabilang sa mga katangian ng taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga taong merong pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka makakakita ng isang tao na matapat sa kanyang salita at gawa, liban na lamang ay merong siyang party sa tinatawag na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pananampalataya. Hindi man malaki yung kanyang takot sa Allah, hindi man ganun katulad ng ibang tao na merong sobra-sobra o malaking pagkatakot sa Allah, makikitaan mo naman siya ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at the same time ay meron siyang pananampalataya. Kasi hindi natin aasahan ang mga magagandang mga katangian na makikita sa mga taong nagpapalaganap ng Islam bukod sa kanila ng tataglay nila ito ng sobra-sobra. Halimbawa, ang isang taong sinungaling, asahan ba natin siya sa kanya na mapagkakatiwalaan siya? Hindi. Kasi nga, yung katangiang tinataglay niya ay salungat sa dapat niyang taglayin. So, ibig sabihin nito, ang pagkakaroon ng isang tao ng pagiging matapat sa kanyang sarili, sa kanyang salita, sa kanyang pangako, sa kanyang mga gawa, ay nangangahulugan na meron siyang iman. Meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nito, aasahan mo sa kanya yung mabuti dahil meron siyang katapatan sa kanyang sarili. Asahan mo na merong iman yung tao na yan. Hindi man katulad ng inakala mong malakas ang iman, meron siyang iman na masasabing meron sa kanya.
Sino man ang magtaglay nitong katangian na ito ay tunay, nagtaglay siya ng mga katangian na higit pa sa halaga ng mga mamahaling hiyas na meron ng ibang tao. Sabihin, pagkataglay mo ng pagiging matapat ay para itong isang uri ng palamuti sa iyong sarili na ang katumbas nito ay higit pa sa hiyas na nakikitang mahal o mamahalin ng mata ng tao kapag ito ay nakikita nila. So ito ay isang pambihirang katangian na hindi lang mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpus ang mga pambihirang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay merong ganitong uri ng katangian. Mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ay merong katapatan sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga salita, at sa kanilang mga binibitawan patungkol sa kanilang Panginoon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan niya ang kanyang mga alipin na magtaglay ng katangiang pagiging matapat at ang panatili ito sa kanilang mga sarili sa lahat ng pagkakataon. Ito yung inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating sa kanyang mga alipin o sa atin na magtaglay tayo ng katangiang pagiging matapat at taglayin natin ito sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ibig sabihin, hindi lang natin tataglayin ang katangiang pagiging matapat dahil buwan ng Ramadan o dahil nandito tayo sa kalagayan na nag-iibada tayo. Bagkus tataglayin natin ang pagiging matapat sa lahat ng ginagawa natin araw-araw. Sa negosyo mo, nagiging matapat ka ba sa iyong negosyo? Sa iyong trabaho, nagiging matapat ka ba sa iyong trabaho? O sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay, sa mga ginagawa mo, pakikitungo mo sa kapwa Muslim, pakikitungo mo sa mga non-Muslim, pakikitungo mo sa lahat ng tao, nagiging makatapat ka ba? O nagtataglay ka lamang ng katapatan dahil napapanahon o merong pagkakataon tulad ng Ramadan? Dahil Ramadan, fasting ka, kailangan magtaglay ka ng katapatan. Dapat ito ay sa lahat ng pagkakataon ay dapat may sakatuparan ang pagiging matapat. Ang pagiging matapat, nagbubunga ito ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbubunga ng magandang bunga. Ang halimbawa nito ay yung kwento na binanggit sa Sahihain sa Bukhari ng Muslim, na kung saan patungkol ito sa tatlong tao na nasaraan ng bato. Nasa yungib sila at nasaraan sila ng bato. Nasaraan sila ng malaking bato. At tanging dalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang maaaring magpaligtas sa kanila. Kasi kung ang tatlong tao naharangan ng malaking tipak ng bato sa kanilang lalagusan, dadaanan, walang makakaalam na may mga tao dun sa loob. So ang tiwala nila ay lubos na nasa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang kwento nila ay madalas binabanggit sa resulta ng mga gawa. Ibig sabihin, kapag meron kang ginawang isang gawain naging tapat ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala, aalalahanin mo yun sa oras sa pangangailangan, may posibilidad na tulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung kwento ng tatlong tao na hindi na natin babanggitin ng pangkalahatan. Ito ay patungkol sa isang butihing anak sa kanyang magulang, at patungkol sa isang lalaki na ano ba? Tinukso ng isang babae o napunta sa tukso pero mas pinili niyang iwasan. At yung isa, ano ba yung isa? Ayun, yung isa yung magulang. Yung isa doon yung magulang, tapos patungkol sa paglayo sa tukso. Hindi ko na maalala yung isa. So, ang summary noon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala niligtas sila sa pamamagitan ng katapatang ginawa nila sa kanilang mga gawain na minsan ginawa nila sa kanilang ng buhay na naging dahilan para sila iligtas sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung uri ng kapahamakan.
At kabilang sa mga nagpapatunay sa kahalagan ng pagiging matapat ay ang pambanggit lagi ng katangiang kasalungat nito. Kabilang sa mga nagpapakita ng pagiging mahalaga ng pagiging matapat ay ang pagbanggit lagi ng katangiang sumasalungat nito. Ano yung katangiang sumasalungat sa pagiging matapat? Yung pagiging sinungaling. So, lagi pag binabanggit ang pagiging matapat, binabanggit ang pagiging sinungaling upang ang tao ay bigyan ng babala sa katangiang kasalungat ng pagiging matapat. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalatha, idza hadatha kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katangian ng isang taong munafik ay tatlo. Katangian ng isang taong munafik ay tatlo. Unang-una, kapag siya ay nagkikwento, siya ay sinungaling. Pangalawa, pag siya ay nangangako, hindi niya ito tinutupad. At pangatlo, kapag pinagkakatiwalaan mo, sinisira niya ito. Kapag ang tao ay meron sa kanyang tatlong katangian na ito, ay meron sa kanyang katangian na pagiging isang mapagkunwari. At ang isang tao mapagkunwari ay dalawang klase. Tao mapagkunwari, dalawang klase. Isang uri ng klase nito ay ang mapagkunwari sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Halimbawa, nag-aayuno na nagkukunwari siya. Nag-aayuno siya kasi may mga taong pumupuri sa kanya. O meron siyang gusto ma-impress kaya siya nag-aayuno. May gusto siyang matuwa kaya siya nag-aayuno. Nagsasagawa siya ng sala kasi pinapakita niya ito na siya ay paladasal. Mahaba siya kung magsala o ano pa mang uri ng katangian. So, pangkalahatan, ito ay nifaq al-amali o yung tinatawag na pagiging mapagkunwari sa pamamagitan ng mga gawain. Pangalawa, ang nifaq na tinatawag na i'tiqadi o yung pagiging mapagkunwari sa pamamagitan ng paniniwala. Ito yung naglalantad ng Muslim at nagtatago ng munafik, mapagkunwari. Sabihin, ang pinapakita niya, pananamit niya, salita niya, makikita mo ay Muslim, pero yung kanyang saloobin ay hindi siya Muslim. At ito ay marami. Marami ito sa mga Muslim. Ibig sabihin sa komunidad, sa lipunan na maraming Muslim, maraming ganitong uri ng Muslim. Nakikita mo yung panglabas niya ay Muslim at ang pangloob niya ay hindi Muslim. At ito ang pinakadelikado sa lahat ng uri ng mapagkunwari. Ibig sabihin, origin niya, hindi talaga siya Muslim. Hindi talaga siya Muslim at naglalantad siya ng pagiging Muslim at ang kanyang paniniwala ay hindi talaga siya Muslim. So nawa ay ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng katangian. Katangian, pagiging isang mapagkunwari. So ang katangian ng isang taong mapagkunwari ay tatlo at binanggit dito yung kapag nagpepento, siya ay nagsisinungaling. Kapag nangangako, hindi niya ito tinutupad. At pag pinagkatiwalaan mo ay sinisira niya yung tiwalang pinagkatiwala sa iyo. Sabi pa ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, arba'u man kunna fihi kana munafikan khalisa wa man kanat fihi khizlatun minhunna kanat fihi khizlatun min an-nifaq hatta yada'aha wa dhakara al-kadhib. Sabi ni Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, apat na katangian na kung ang isa dito ay meron kung ang apat na ito ay meron sa isang tao, tiyak na masasabi mong dalisay siyang munafik. At kung meron man siyang isa sa mga katangian dito, ay masasabi mo meron siyang katangian ng isang nifaq, kung pagkunwari. At ilanggit dito sa apat na to, ang isa ay kapag siya ang magtataglay ng pagiging sinungaling. So pag ang isang tao ay sinungaling kabaliktaran ng tinatawag na pagiging matapat, ibig sabihin meron sa kanyang katangian na siya ay isang munafik. May katangian na isang munafik pero hindi pa siya totally pure na munafik. Kung meron lang isa sa apat na katangiang binanggit. Pero kung yung apat na yun ay meron sa kanya, siya ay dalisay at tuwid na munafik. Tuwid na munafik. So, kinakailangang
magtaglay ng ganitong uri ng mga gawain ay yung mga taong nasa larangan ng paggawa ng lantarang mabuti tulad ng pagsasagawa ng da'wa. O yung mga taong nasa larangan ng da'wa o yung mga nagpapalaganap ng Islam na expose sa mga tao, sila yung prone na tinatawag sa tinatawag na nifaq o maaring tamaan ng tinatawag na nifaq kasi nga nakalantad sila sa mga tao. Ibig sabihin, nakikita ng mga tao yung kanilang mga ginagawa at maaari silang puriin o makarinig ng mga anumang salita na siya lamang magiging magkakaroon ng bagay sa kanyang puso. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na nagdadasal at tinatago mo ang iyong pagdarasal, nag-aayuno at hindi tinatago ang iyong pag-aayun, at hindi nalalaman ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, nagbabasa ng Quran na hindi na alam ng mga tao, gumagawa ng mabuti na hindi alam ng mga tao, malayo kang tamaan ng tinatawag na mapagkunwari. Malayo kasi nga wala nakakalam ng mga tao na ginagawa mo yung bagay na yan at tanging sa pagitan mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang yung bagay na yan. Baka malayo kang tamaan ng ganun. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gumagawa ng mabuti at nalalantad sa mata ng tao ang yung ginagawang mabuti, maaari at may posibilidad kang tamaan ng tinatawag na pagiging mapagkunwari. Diba? Kung ikaw ay nagdadawa, mapupuri ka na, mashallah si brother, nagdadawa. Mashallah si brother, magaling magbasa. Mashallah si brother, gumagawa ng ganito ganyan. Mashallah si brother, ganito ganyan. Kasi nga, nakikita ng mga tao kung ano yung ginagawa mo mabuti at pinupuri ka nila nito ng harap-harapan, naririnig lang yung mga tainga at nagkakaroon ng something sa iyong puso. Sa ganung bagay, kapag gagawin mo ulit ang mga bagay na to na mabuti, na ginagawa mo ito para purihin ka ng mga tao, ibig sabihin, hindi mo ito ginagawa para sa Allah at ginagawa mo ito para sa mga tao. At lalo na kung ikaw ay nasa landas ng tinatawag na pag-aanyaya ng pag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag ikaw ay mag-aanyaya, tayo ay mag-aanyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, lagi nating sisilipin, lagi nating titignan, lagi nating aayusin ay yung intention natin kung bakit ba natin ito ginagawa. Kasi sayang naman yung araw na inilaan mo, sayang naman yung oras na inilaan mo, yung pera na ginastos mo, yung sandali na inilaan mo, tapos wala kang mapapala sa ginagawa mo dahil napupuri ka ng tao at gusto mo yung bagay na yun, nawawalang saysay. Sa kabilang buhay, pupunta ka sa mga tao na pupuri sa iyo, sa kanila mo kunin ang reward na sana ay ibibigay sa iyo ng Allah sa pagsisikap na ginagawa mo. Kaya dapat ay ingatan natin lagi yung puso natin. Dahil baka manakaw ito ng syaitan, mapunta sa wala yung ginagawa natin. Ingatan natin na yung intention natin na para sa Allah ay manakaw ng syaitan at mapunta para kay fulan. Kaya dapat pangalagaan, ingatan, bantayan natin ang ating niya, ating intensyon bago natin gawin isang bagay, habang ginagawa natin isang gawain at pagkatapos natin may sa katuparan ng isang gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, maaari bang ang isang Muslim ay maging isang takrot?" Ano ba yung takrot sa duwag? Ya Rasulullah, maaari bang ang isang Muslim ay maging duwag? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oo, maaari." Tinanong ulit siya na, "Maaari bang ang isang Muslim maging isang kuripot?" Sabi niya, "Maaari maging kuripot ang isang Muslim o isang mu'min, ang isang mananampalataya." Maaari bang maging duwag? Oo, maaaring maging duwag. Maaari bang maging kuripot ang isang mananampalataya? Hindi lang Muslim mananampalataya. Sabi niya ay maaaring maging kuripot ang isang mananampalataya. Pero nang tanungin siya na maaari bang sinungaling ang isang mananampalataya, kanyang sinabi na hindi. Hindi maaaring magtaglay ng pananampalataya ang isang uri ng sinungaling. Hindi ibig sabihin pag sinungaling tapos mananampalataya, hindi maaaring magsama yun sa isang tao na mananampalataya ka at the same time sinungaling ka rin. So hindi yun tugma, hindi yun mag-uniform sa isang tao. So kung sinungaling siya, sinungaling lang at wala sa kanya yung iman na yun habang siya ay nagsisinungaling. Pero pag tinanggal niya yung pagiging sinungaling, ay nandun pa rin doon pa lang ay papasok yung pagiging iman niya. At ang pagiging matapat ay isa ito sa mga daan patungo sa gawain ng buti at syempre sa paraiso. So ang kasalungat naman nito, pagiging sinungaling ay
daan patungo sa paggawa ng mabuti, at ang hindi mabuti na to ay daan patungo sa tinatawag na impyerno. Sinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajul la yasduq hatta yakuna 'inda Allah siddiqa wa inna al-ghadiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar wa inna ar-rajul la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba." Muttafaqun alayh. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na pagiging matapat ay gumagabay patungo sa paggawa ng mabuti o gawaing mabuti. At ang gawaing mabuti ay nagiging daan para patungo sa paraiso. Gawaing ginagawa natin mabuti para makapasok tayo ng paraiso. Wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Ang isang tao ay nagtataglay ng pagiging matapat hanggat sa italaga at isulat ni Allah ang kanyang pangalan sa talaan ng mga taong matatapat. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. At ang pagiging sinungaling ay nagiging daan sa paggawa ng hindi kaaya-aya sa Allah, at ang fujur ay nagiging daan patungo sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At ang isang tao ay nananatiling sinungaling at nagtataglay ng pagiging sinungaling hanggat sa siya ay talaga at isulat ni Allah ang kanyang pangalan sa talaan ng mga sinungaling. So every time na tayo nagsisinungaling ay nabumuo ang kasalanan ito sa ating mga sarili, hanggang sa italaga tayo ng Allah na kabilang sa mga sinungaling. Sa kabilang buhay, merong liwa o merong alam o meron yung bandila o watawat. Merong watawat sa kabilang buhay na tanda na kung sino nagtataglay nito kasama niya ay makikilala doon. May bandila ng mga sinungaling, may bandila ng mga munafik, may mga bandila ng kung ano-ano, makikilala sila ng mga tao. So mahirap na kapag tayo ay ibinilang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging sinungaling, dahil sa pagtataglay natin ng sinungaling, ay buhayin niya tayo kasama ang mga sinungaling. Yun ang pinaka-worst, mahirap na maritaglay natin na mamatay tayo sinungaling at mabubuhay tayo sinungaling. Namuhay tayo ng sinungaling at mapapabilang tayo sa kabilang buhay na kabilang ng mga sinungaling. At ito ay nawa ay layo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng gawain. At kabilang sa kabilang sa mga nagpapakatotoo ng halaga ng tinatawag na pagiging matapat, ay sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah na kung saan sabi niya na ang pagiging matapat at ang pagiging justice ay dito iikot ang lahat ng merong uri ng pamumuno alinsunod sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagiging matapat at ang pagiging justice ng isang tao, dito ay iikot ang maraming bagay sa kanyang sarili at sa kanyang paligid. Tapat na pinuno, tapat na pinamumunuan, tapat na justice na just na makatarungang pinuno at makatarungang pinamumunuan ay nandito lahat lagi dito sa umiikot na katapatang meron dito, at ito ay marami sa banal na Quran. Kadalasan kapag binanggit ang pagiging matapat ay kasalungat nito o ang katandim nito ay ang pagiging makatarungan. Pagtapat ng isang tao, kasunod na katangian na kasama nito ay ang pagiging makatarungan. Kaya dapat ng isang Muslim ay sikapin natin sa sarili natin lagi na maging matapat sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay. Taglayin natin ito sa pang-araw-araw at hindi sa pagkakataon lamang. Sa buhay ng isang daiya o sa buhay ng isang mangangaral ng Islam ay ang pagiging matapat ay kabilang sa mga kaaya-ayang pag-uugali dahil nangangaral tayo ng patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw natin na yayakapin o maanyaya natin yung mga tao
sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Ito yung dapat naiwasan natin kung tayo ay nasa landas ng pag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaong maanyayahan natin sila na pumasok sa Islam sa pamamagitan ng mga katagang may kasinungalingan o hindi makatotohanan. O kaya naman ay maengganyo natin sila sa pamamagitan ng mga gandang salita na parang isang mahika na tutulak sa kanilang mga sarili na yakapin nila ang Islam habang sa likod nito ay hindi nila nauunawaan kung ano ang kanilang pinasok. Dahil nga parang mga salita na kukulam sa kanilang mga puso at sila ay papasok sa Islam nang hindi nila namamalayan. Dapat lagi natin tandaan sa ating mga sarili na ang gabay ay gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinibigay niya sa kanyang nais at tayo ay gumagawa lamang ng kaparaanan, may parating ang Islam sa kanila. At hindi natin sila dadayain sa pamamagitan ng mga katagang hindi kaaya-aya o mga salitang may kasinungalingan para lamang yakapin nila ang Islam. Tandaan natin lagi na sa Islam, ang kailangan natin ay yung quality ng mga Muslim, hindi yung quantity ng mga Muslim. Hindi natin kailangan ng maraming Muslim na sasamba sa Allah para masabing ang reliyong Islam ay totoo. Ang kailangan natin ay totoong Muslim kahit ang bilang nila ay kukunti. Dahil ang kailangan natin ay yung totoong sasamba, totoong mananampalataya sa Allah kahit ang bilang ay kukunti. At hindi yung bilang na marami na napumasok sa Islam na hindi nila nauunawaan ang kanilang pinasok o wala sa kanilang puso na niyakap nila ang Islam kaya sila nandito sa Islam. Kaya ang dapat nating ilagay sa sarili natin, tandaan natin lagi na ikhlas, yung niyakapin ng tao ang Islam dahil naunawaan niya ito. Hindi siya pinilit. Walang mga salitang pumilit sa kanya para yakapin niya ang Islam. Walang mga katagang nag-inganyo sa kanya para yakapin niya ang Islam. Hindi mo tayo magbibitiw ng mga salita na hindi naman totoo, walang katotohanan dito sa Islam para yakapin ng tao ang Islam o para maniwala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sa pagiging matapat sa gawain sa larangan ng dawa ng isang daiya ay yaong hindi siya mag-aanyaya o hindi siya magbibitiw ng salita o hindi siya magbabanggit ng patungkol sa Allah, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang ay na aabot ng kanyang pag-unawa at kaalaman ng kanyang sinasabi. Kabilang yun, sa katapatan natin dito sa Islam ay yung hindi tayo magbabanggit ng hindi nasasakop ng ating kaalaman. Hindi tayo magtuturo ng hindi natin alam. O hindi tayo magsasabi ng hindi naabot ng ating kaalaman na meron tayo. Dahil ito ay sasalungat sa pagiging isang matapat na katangian ng isang nagpapalaganap sa Islam. Matapat ka, oo, matapat, pero hindi ka bilang sa pagiging matapat ng isang taong nangangarap patungkol sa Islam na nagsasalita na lang siya ng mga salita na hindi naaabot ng kanyang pag-unawa. Ito ay isa sa mga napakadelikadong maaaring taglayin ng isang tao na papalaganap sa Islam, ang isang pagiging pamasalita sa Islam sa mga bagay na hindi naman niya nauunawaan. Gusto mo magdawa, pero ayaw mo naman mag-aral. Gusto mo magdawa, pero wala ka namang kaalaman. Gusto mo magdawa, pero hindi ka gumagawa ng paraan para magkuha ka ng mga katangian na magagamit mo sa ninanais mong pasukin na gawain kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto natin magdawa, unang-una ay mag-aral muna tayo. Magkalap tayo ng kaalaman, magsaliksik tayo ng kaalaman, maglaan tayo ng oras kasi yung pinaglaanan natin ng oras na yan, yung kaalaman na nakalap natin na yan, gagamitin natin to sa landas ng da'wa at kabilang sa pagiging matapat na katangian ng isang daiya ay ang pagdadawa sa punto na naaabot lamang ng kanilang kaalaman. Hindi yung kung ano-anong sinasabi natin, kung ano-anong mga pagliligtas sa Islam, pagrarason patungkol sa Islam, masabi lamang na nasagot natin yung katanungan sa Islam. Para ka ng isang bayani na tinanggap mo na okay na maparusahan ako basta mapapuslim ko to ano pa mang mahuri ng mga bagay dyan na binibitaw. Tandaan natin, isa sa mga salaf, sinabi na isa sa mga salaf na yan yamuta rajulu jahilan khairun lahu
minan yaqula ma la ya'lam. Ibig sabihin, kung sakaling datnan ng kamatayan ng isang tao, na sa oras na siya datnan ng kamatayan, siya ay mangmang sa reliyong Islam. Mas mainam yun kaysa magsalita siya ng mga bagay-bagay na hindi naabot ng kanyang kaalaman. Kung sakaling mamatay ang isang tao na mangmang, mainam yun sa kalagayan niya. Kaysa naman ay magsalita siya ng mga bagay-bagay na patungkol sa Islam na hindi naman naabot ng kanyang kaalaman. Hindi natin ini-encourage dito na mamatay na lang na mangmang yung tao. Hindi ganun. Ang punto natin ay kung sakaling nabubuhay yung isang tao na puro pagsasalita patungkol sa Islam na wala namang kabuluhan o wala namang pinangahawakang ebidensya o wala namang pruweba patungkol sa Islam, delikado yung pamumuhay niya habang nabubuhay siya ng galon. Kaysa naman, namatay siya na wala siyang dinadalang panganib sa Islam o walang panganib na meron sa kanyang sarili, dala ng katatawag na kamangmangan. Dapat natin lagi tandaan na pagiging matapat sa ginagawang pag-aanyaya sa landas ng Allah ay nag-aanyaya ka lamang sa pamamagitan ng mga kaalamang naukol sa Islam. At kabilang din dito yung pag-abot sa pag-unawa ng mga inaanyayaan natin sa Islam. Na aanyayaan natin sila sa punto na naabot at naarok ng kanilang pag-unawa, talino at kaalaman. Hindi yung kung ano-anong sinasabi natin sa kanila na hindi naman naaabot ng kanilang pag-unawa o kaya naman na hindi naintindihan ng kanilang talino. Mag-aanyaya tayo sa Islam, lagi, tandaan natin lagi yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yassiru wa la tu'siru. Lagi siya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin ninyong magaan, huwag ninyong pahirapan. Gawin ninyong magaan at huwag ninyong pahirapan. Bashiru wala tunaffiru. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbigay kayo ng magandang balita at huwag kayong maging dahilan na lumayo yung mga tao. Yun, ganoon lang gawin nating basihan natin sa pagsasagawa natin ng da'wa o pag-aanyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi gawin nating magaan ang Islam sa iba. Gawin nating madaling maunawaan nila ang Islam. Sabi nga ni Ali radhiyallahu an, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna yuqaddimu wa rasulahu. Kausapin ninyo ang mga tao sa punto na nauunawaan nila, naiintindihan nila. Gusto ba ninyo na pasinungalingan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta Muhammad? Dahil sa hindi nila maabot yung mga sinasabi sa kanila, pasinungalingan nila ang Propeta Muhammad at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa hindi nila naiintindihan kung anong sinasabi sa kanila, pasisinungalingan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughuhu quluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kung ikaw ay nangangaral o nagkukwento sa mga tao ng isang kwento o pangaral na kung saan hindi naaabot ng kanilang isipan ng mga sinasabi mo, ito ay magsisilbing fitna sa pagitan nila. Magsisilbing fitna sa pagitan nila. Kahit sikapin natin sa pamamagitan ng hikmah, sa pamamagitan ng kaalaman na meron tayo, na maging matapat tayo sa sasabihin natin bilang isang nangangaral ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na natin gawing bulaklakin ng ating mga salita para lang mapaniwala natin sila. Tandaan natin, mas mainam na mapaniwala natin ang mga tao sa pamamagitan ng matatapat na mga salita kahit masakit sa kanila. Kaysa naman mapaniwala natin sila sa pamamagitan ng mabubulaklaking mga salita na kasinungalingan naman mula sa Islam na binabanggit natin sa kanila. Sasabi natin ganito sa Islam, ganito sa ganito ganon, mabulaklak na salita, nag-Muslim sila dahil dito. Kahit mas mainam na maunawaan nila ang Islam sa pamamagitan ng makatotohanang salita kahit na masakit sa kanilang mga sarili, sa mga puso na marinig nila yon, kaysa naman sa pamamagitan ng mabulaklak na salita na punong-puno naman ng kasinungalingan. Mas piliin natin lagi yung punto na
na hindi tayo nagkakasala at naibibigay natin yung karapatan nila bilang isang tao na nagnanais ng katotohanan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin may pagtatanggi na ang pagiging matapat ay mayroong tinatawag na epektong napakahalaga sa buhay ng isang daiya. At ito ay lumalantad, nakikita sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang kilos, sa pamamagitan ng kanyang pakikitungo, sa pamamagitan ng kanyang pag-aanyaya. At ito ay merong epekto na nakikita rin at nararamdaman ng mga taong kanyang inaanyayahan. Pansinin niyo, kapag ang isang tao ay tapat siya, sincere siya sa kanyang ginagawa, matapat siya sa kanyang ginagawa ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, mararamdaman din yun ng mga taong nasa kanyang paligid. Kasi kapag ang tao ay ginagawa ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas malapit na magabayan siya ng Allah at tanggapin ng Allah ang kanyang ginagawa at ipakita ng Allah sa kanyang resulta ng kanyang mga mabubuting gawa. At ito ay lumalantad sa gawain ng isang tao sa kanyang mga salita. Kapag ang isang tao ay nagtataglay ng katapatan, ito ay makikita sa kanyang mga gawa. Ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa Madina sa unang pagkakataon. Katulad ng sinabi ni Abdullah bin Salam, sabi niya nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina sa unang pagkakataon, yung hijrah patungo sa Madina, ang mga tao ay sinalubong siya at sila ay nasa kalagayan ng pagmamadali. Sinalubong nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalagayan ng pagmamadali kasi sabi nila ay kapag ang isang tao ay tapat o kaya naman ay mukhlis, may ikhlas sa kanyang mukha, makikita to sa kanyang sandaling pagdating. Kaya naman nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, sinalubong siya ng mga tao at sabi nila ay itong tao na to walang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Walang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha. At ang unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, abshus salam, wa at'imut ta'am, wasilu wan nasu, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating siya sa Madina at napatunayan ng mga tao na walang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Unang beses siya pumunta ng Madina, unang beses niyang makapunta doon sa hijrah na yun, at unang beses siyang makita ng mga tao. Sabi ng mga tao, walang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha, at narinig nila na siya ay nagsalita, o sa katauhan, bumati kayo ng kapayapaan at magpakain kayo ng pagkain, magsagawa kayo ng pagdarasal sa gabi habang tulog ang mga tao, tiyak na papasok kayo ng paraiso na may kapayapaan. So kapag nang marinig ito ng mga tao ay lalong nag-uumapaw ang kagalakan sa kanilang mga sarili, ng tao na to ay nagtataglay ng katapatan sa kanyang salita, nagtataglay ng katapatan sa kanyang mga gawa, nagtataglay ng katapatan sa kanyang ipinapakitang gawain at pakikitungo sa lahat ng mga tao. So ito dapat yung taglayin natin. Hindi naman natin kailangan na lahat ng mga magagandang mga katangian ay taglayin natin sa sarili natin ng isang beses. Bagkus unti-unti natin itong aralin sa ating mga sarili, unti-unti natin itong implement sa ating mga sarili, sapagkat ito ay mga katangian makakatulong sa atin sa landas ng pag-aanyaya sa mga tao sa landas ng sa Islam o sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga katangiang nararapat na pagbigyan ng halaga ng isang mananampalatayang Muslim. At hindi natin may tatanggi na kapag ang isang tao ay matapat sa kanyang pakikitungo, sa kanyang sarili, sa kanyang pakikipagkampo tao, hindi natin may tatanggi na ito ay nagre-resulta ng pagmamahalan ng mga taong na kanyang nakakasama. Hindi ibig sabihin ay wala kang makikitaan ng hindi maganda
sa mga paligid ng tao na to, dahil itong tao na to ay nakaka-encourage ng magandang katangian sa mga taong nakakasama niya, sa mga taong nakakasalamuha niya, at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya malaki ang epekto ng pagiging matapat ng isang tao, lalo-lalo na isang tao na nag-aanyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang katangiang pambihira at isang katangiang tinaglay ng mga mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, katangiang pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, at mga katangiang kaaya-aya na kahali-halina sa mga tao, at ang natataglay nito ay kamahal-mahal sa mga tao. Ang pagiging matapat ay isang katangiang kamahal-mahal sa mga tao. Kaya ito ay sikapin natin sa ating sarili na magtaglay ng katangiang ito. Kumbaga, sikapin natin na meron tayo nito sa ating sarili. Hindi yung palalagpasin natin yung pagkakataon na maging matapat. Kung tayo yung tipo ng tao na ninanais natin lagi ang makakabuti sa ating sarili, ang ganitong uri ng katangian ay hindi natin palalagpasin sa ating sarili. Dapat ay, kung meron tayo nito, pag-igiyan pa natin. Ituro natin sa iba, ipangaral natin sa iba. Kung tayo man minsan ay nahuhulog sa pagkakamali tulad ng nakakapagsinungaling, ay ingatan natin ang sarili natin na tayo ay manatili dito. Ingatan natin ang sarili natin ay na maging ugali natin to. Ingatan natin ang sarili natin ay ipaglalaban natin ang pagiging sinungaling natin hanggang sa tayo datnan ng kamatayan. Tandaan natin, ang sinumang namatay sa ganung kalagayan ay bubuhayin siya ng Allah sa ganung kalagayan. Kaya sikapin natin lagi, hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bagamat meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga pagkakamali, meron tayong mga nagagawang paglabag sa kanyang mga pinag-utos, ay hilingin natin sa Allah na dalisayin daw ang ating mga puso bago tayo datnan ng kamatayan, at ibilang tayo sa mga taong pinatawad niya bago tayo datnan ng kamatayan, at sa mga taong papapasuki sa pinakamataas na antas ng paraiso sa araw na tayo ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga puso ang pagiging matapat, at ibilang ito sa mga ugali at katangian na meron tayo, at nawa ay mamuhay tayo na meron ito, at datnan tayo nawa ng kamatayan na meron tayo katangiang pagiging matapat sa ating mga sarili. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.